ng Cygnus Knight ay gagawin ito. At agad naman siyang sinagot ng lalaki na hindi niya din ito alam at nahihirapan pa siyang iproseso ang mga bagay. Subalit kung iisipin niya ang mga bagay, ang mga utos na ibinibigay ni Kiri sa pasukan ng gate ay parte ng kanyang mga plano. At dagdag pa ng lalaking Cygnus Knight habang umiiyak na bago nito tapusin Hindi ba para ang lahat pari-pariho ito, yung laki? nasambit ni Kiri na Para pari-pariho yung laki. Ikuan mo para pari-pariho. Ganun mo muna. siya ay isang tagasunod ng Black Magician. At dahil sa sinabi nito, ito ay labis na ikinagulat ni Dibo. Ito ay dahil ang Black Magician, 800 taon na ang nakakaraan. Siya na naging higit pa sa karaniwan, ay nagbanta sa mundo kasama ang kanyang mga tagasunod. At para siya ay mapigilan, ang 6 na heroes ay agad na kumilos. Kung saan ang kanilang laban ay lubos na nabaliktad laban sa Black Magician at kanyang mga puwersa, nang siya at ang 6 na mga heroes ay naselyado. At dahil sa pagkakagulo ng mga tagasunod ng Black Magician, nagsimulang magtulak ang kaalyadong puwersa na naging dahilan ng pagkalipol ng mga tagasunod nito. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan napaisip si Dibo na ang lahat ng mamamayan ng mundo ng Maple ay alam ang istoryang ito. At nasambit nito na hindi siya makapaniwala na mayroon pa ring tagasunod ng Black Magician. At dahil dito, nasambit naman ni El na hindi ito ang oras para mag-alala tungkol sa halimaw dahil kinakailangan nila agad na mahanap si Kiri. Kaya natanong nito ang lalaking Cygnus Knight kung sasama ba siya at nasambit ni El sa kanya na kinakailangan nitong ihanda ang kanyang sarili para muling lumaban kapag nakita nilang muli si Kiri. At habang nagpapalabas ng seryosong mukha, nasambit ng lalaking Cygnus Knight na ito nga ang kanyang gusto. At lumipat naman tayo sa ibang parte ng gate kung saan ay makikita tayong tumatakbo. At ito ay si Kiri na mabilis na tumatakbo sa loob ng damuhan sa kapatagan. Nang bigla na lang siyang napahinto at nabahala sa kanyang napansin. Ito ay dahil sa kanyang harapan ay si William na siya ay inaabangan, kung saan nasambit nito na siya ay kanyang hinihintay. At makikita natin dito na hindi lang siya ngayon nag-iisa dahil kasama na din ito ngayon ang iba pa niyang mga kasamahan. At nasambit ni William kay Kiri na mukhang siya ay ang pumatay sa mga halimaw na Ribbon Pigs. At dagdag pa nito na sila ay madaling nakapagpatuloy sa kanilang mga plano dahil sa paghiwa-hiwalay ng mga adventurers. Kaya ngayon maaari na nilang tapusin ng unti-unti ang kanilang plano. At natanong nito si Kiri kung nagustuhan ba nito ang kanyang regalo, subalit hindi siya nito sinasagot. Nang bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang sandata, at habang itinututok nito ang kanyang espada sa kanila, natanong ni Kiri kung sino Pinupunasan mo, ito. be? Oo. At Punasan mo muna. Alam ko. Hindi ba, punasan mo muna lahat bago... Punas ako lang yan. Magpunas man ako pag maglagay ako dyan bago ako maglagay. Punasan ko naman yan. Kaya nga may ganito kasi may ganitong kasi nilagay ko dito. Mas malaki ito, mas maliit dito. Okay lang yan Huwag ka Hindi na pantay. dyan. Okay lang yan. Importante na naputos. Pagkalamiro mo, be. Kung ano alam dyan. Hindi mo punasan muna lahat para... Ikaw magpunas kung gusto mo kasi pinunasan ko naman yan. Ba't galit ka? Kaano mo kasi alam ko naman yun. Pangit mo naman. Maghinay-hinay lang kung masyado itong Baguhin nasasaktan. mo na yan. Dahil si El Ikaw, ay hindi. naman. Kasi alam ko, alam Nagtatanong lang naman ako. Balik Siya ay sinabihan na maayos kita na At makikita pinunasan na natin na yan. inaalalayan ni Dibo ang lalaki habang sila ay naglalakad. At nasambit ni Dibo sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang kanyang boss na si El ay mahusay sa paghanap ng mga bagay kaya siya ay nakakasigurado Kaya na nga kagad nilang may mahahanap si Kiri. Punasan ko. At agad naman itong sinagot si Dibo na ito ay mabuti. Pwede mo Habang sagutin na, hawak-hawak nito ang may kanyang pagpinupunasan dagger ko sa naman, kanyang pwede mo gano'n. Sinabihan naman kita, pinunasan ko naman yan, be. Baguhin ang ugali mo, ano bang lagi kong galit kagad, basta magsabi ako, magsalita ako. Kasi ikaw kasi ang masunod, Huwag na, huwag ka lagi. na magsalita. Natin dito ang pagbanggaan ng espada ni Kiri at ng dagger ng lalaking nakasuot Ano, ng kulay ba't itim na magsalita manok. lang ako, galit ka agad ang Galit. mo sa akin. Galit ba yun? Nagsabi naman ako, alam ko na, be. Ng mga kalaban, labis itong ginamanghaan Kaya nga ni William. may Kaya nasabit nito na ito pinunas ay dyan. kanyang inaasahan sa training captain ng mga Cygnus Knights.
Subalit habang patuloy na nakikipaglaban si Kiri, napaisip si William kung hanggang kailan niya ito magagawa. Nang bigla na lang napaapak si Kiri sa lupa, at makikita natin ang pagpapalabas nito ng kanyang skill na tinatawag na Rising Sun kung saan agad na nagliwanag ang kanyang espada. Nang bigla na lang din na sumulpot ang isang babae sa kanyang harapan para agad siyang atakihin habang nagsasabi na itigil na nito ang kanyang pag-arte. Ngunit agad lang din na nagawang maharang ni Kiri ang kanyang ginawang pag-atake gamit ng kanyang nagliliwanag na espada, at sa isang iglap lang ay agad nitong nagawang maikot ang kanyang espada para agad na mag-counter papunta sa kanyang babaeng kalaban. Nalabis naman ang babae na ikinabigla at ikinabahala, kaya agad na ginamit ni Kiri ang kanyang skill na tinatawag na Solar Slash, kung saan agad din itong nahati sa maraming piraso ang babae na bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan. At dahil sa tindi ng kanyang pakikipaglaban, makikita natin si Kiri na hinihingal sa pagod. At habang siya ay patuloy na hinihingal, nasambit nito kay William na sabihin nito ang kanyang layunin kung ayaw nitong mamatay dito. Subalit sinabihan lang siya ni William na siya ay maingay, at nasambit nito sa kanyang mga kasamahan kung ano ang